175,900 tong NMAX TechMax. Kung nagbabalak kang bumili pero hindi ka makadecide kung worth it ba yung presyo, panoorin mo tong video. Pag-usapan muna natin yung basic na specs nito. 155cc yung displacement nito, and merong 15.4 horsepower at 8,000 RPM, and 14.2 Nm naman yung torque at 6,500 RPM. Pagdating naman sa fuel tank, meron tong 7.1 liters na fuel capacity, and naka-hydraulic single disc brake na rin to sa harap and sa likod. And guys, naka-dual channel ABS na rin to ha. Pagdating naman sa gulong, 110/70/13 tong harap and 130/70/13 tong likod. 770mm pala yung seat height nito, kaya pwede sa shorter riders. And 125mm naman yung ground clearance. Pagdating naman sa tech, naka-smart key na to. Makikita niyo yung warning niyan tuwing startup nitong NMAX. I-accept niyo lang naman yan. Ito na guys yung screen. May konting glare lang eh, pero sobrang ganda sa personal nito. Isa-isahin muna natin yung mga makikita nyo dito sa panel. Ito yung speedometer, gas gauge, odometer. Ito yung gusto ko guys, yung tachometer. Ang ganda ng animation nito. Tingnan nyo ah. Yung nakita nyo umilaw dito, traction control, kasi nag-rev tayo na naka-center stand. And since TechMax to, meron tong YEC VT. And guys, 3 level yan ng shifting. Papakita ko sa inyo mamaya pag tinest ride na natin. And may 2 riding modes na rin pala to. Dito nyo makikita yung mode. So ngayon naka-touring mode tayo. Then dito nyo lang papalitan sa likod. So yan guys, naka-sport mode na. Kung makikita nyo, naging pula. Ayan o. And dito naman sa handlebar, again dito yung pang toggle ng riding mode. Hindi to passing light switch ah. Meron kang high and low ng headlight. Ito yung pang toggle sa menu. May back button ka lang dito. Signal lights, busina. And itong paborito ko dito sa TechMax, itong shifter. Sa kanan naman, ito yung stop and start system, hazard light, and yung starter. And nandito naman pala sa gitna yung pangbukas mo ng fuel tank tsaka ng upuan. Tingnan naman natin yung menu. So meron dito music. Pag connected na yung phone nyo, pwede nyo kontrolin yung sound trip nyo dito. Odometer, trip details. Yung meter display, pwede nyo rin customize. And meron din guys navigation. Tatry natin ito mamaya. Ang gamit ito is Garmin app. Pwede mo rin tingnan dito yung notifications ng phone mo, weather, and settings. So sa settings naman, pwede mong i-on off dito yung traction control. Dito mo isa-set yung Bluetooth connection, information, reset, yung clock, brightness, units, kilometers per liter, temperature, system information, and legal information. Pag kinlik mo naman tong back or home button, papakita niya sa iyo yung average speed, average fuel consumption, trip time. Maganda dito, kita mo rin pala yung temperature ng coolant, battery voltage. So mukhang yun na yun. Kaya tara guys, doon na tayo sa exciting part. Bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit dapat NMAX TechMax ang kunin nyo. Tara guys, sama kayo. Test ride time na. Alright, so test ride time na. Pero i-connect muna natin yung phone dito sa NMAX para matry din natin yung navigation. Connected na tayo sa Yamaha Y-Connect app. Kaya pwede ko nang kontrolin yung music dito sa NMAX. So kung nasa long ride ka, ang dali na mag-sound trip. Pwede mong kontrolin yung volume. Ito guys, volume up. Ito, volume down. Ito namang gitna, pause and play. Naka-pause na yan. Then pag ipi-play mo, pindutin mo lang ulit. Kung gusto mo naman mag-skip sa next track o kaya mag-back, itong volume up button, pag pinress and hold mo yan, mag-skip yan sa next track. Pag yung volume down naman, pinress and hold mo, magbaback yan. And para magamit mo yung navigation, kailangan yung i-download tong Garmin Street Cross app. Dapat gagana na yan dito. Navigation, ayun o, go home, go to work, favorites, nearby gas station. So pwede tayo maghanap. Ayun yung mga gas station, tsaka kung gaano kalayo. Piliin natin tong Caltex. So ayan na guys, meron na kayong navigation, may mapa. Hindi siya direction arrow lang ha. And meron din nagsasalita. So kung naka-connect sa intercom yung phone nyo, maririnig nyo yung directions. Yan, testingin natin to. So turn left daw. Yan, maganda rin yung mapa niya, colored, and kita mo yung yung kailangan mong puntahan. So yung pink, yung road na kailangan nating sundan. So since dinedemo na pala natin tong navigation ng NMAX TechMax, ito na rin yung yung unang reason kung bakit dapat yung bilhin tong NMAX TechMax.
Accurate naman. Andito na tayo sa Caltex. Usually nang mahalaga pag nasa liblib na lugar ka, di ba? Tapos wala ka ng gas, gusto mong hanapin yung pinakamalapit na gas station. Ayan guys, goods no? Successful. Pwede rin pala kayo mag zoom in and zoom out dito Itong up and down buttons lang ulit. So pag nag zoom in tayo, kung gusto yung mas malaki, pwede rin. Pero huwag naman sobrang laki. Maganda yung nakikita mo yung mga yung ibang street. Teka, sumobrang liit naman. Parang buong Alabang na to Ito, mukhang okay na sa akin to. And pag nakakonect pala yung phone mo dito sa NMAX, kita mo rin yung battery level ng phone mo. And merong app dun na icon. Ibig sabihin nakakonect ka. Dito muna tayo kasi ang next na i-demo ko sa inyo is yung riding modes na, tsaka yung shifting. So punta na tayo sa number 2. Pero for me, ito yung isa sa favorite ko, yung riding modes. Naka-sport mode tayo ngayon, lagi ko muna sa touring. So for me, ang perfect description nitong riding modes is para kang merong dalawang set ng panggilid dito sa NMAX TechMax. Guys, naka-touring mode pa lang tayo niyan Lakas na Pero kaya naging posible yun is dahil sa YE CVT. Kasi yung regular na CVT, meron yung flyball o kaya yung bola. Yun yung nagpapaakyat ng pulley, nagpapagalaw ng pulley using centrifugal force. Pero dito sa YE CVT, ang maganda dito, electronic na. Wala na tong flyball or bola. So nagpapagalaw ng pulley nito is electronic na. So pag naka-touring mode ka, ito yung parang normal CVT. Pero once ilipat mo sa sport mode, dito lang guys, kita nyo nagpula na doon sa panel. Ayan. Sobrang aggressive na ng acceleration nito. Lakas. Sobrang nakakatuwang gamitin tong TechMax. Pero baka mayroong magtanong kung pag naka-sport mode ba madadagdagan yung top speed. Hindi, pareho lang yan. Ang difference lang is mas mabilis mong may hit yung top speed mo. Parang ang nangyayari doon, pag pag nag-sport mode ka, para ka lang nag-CVT or para ka lang nagpanggilid na ang setup arangkada. Hanap tayo ng good spot. Gusto ko sanang maorasan natin yung yung 0 to 60 or 0 to 80 ng touring versus ng sport mode. Nice car sir, ganda. Init ng araw guys. Nakatapat pa sa atin. Yan, ito pala guys yung stop and start system ng Yamaha. So kung traffic, nakatigil ka, kusang mamamatay yung makina mo. Pero pag umandar na, i-throttle mo lang, mabubuhay na rin ang kusa. So kung marami kang traffic na dinadaanan, stoplight na matagal, tapos nagtitipid ka ng gas, magandang feature. Ikot tayo guys dito sa Daang Hari. Sana maluwag yung daan para talagang mapakita ko sa inyo yung difference ng touring versus sa sport mode. Ramdam na ramdam mo pag nagpalit ka sa sport mode Ito guys sa atin touring. Diba? Pero don't get me wrong guys kahit touring pa lang malakas na. Sport mode, lakas. Para kang nagpalit ng panggilid real time. Yun na nakakatawa sa bagong technology ngayon Try natin dito guys. Kahit 0 to 60 lang or 0 to 80 gusto kong maorasan. Mag-starting tayo dito. Touring mode. Go! Sagad piga lang guys. Para accurate yung both test. Bilis natin nag 60. Touring mode pa lang yan 80. Grabe. Touring mode pa lang mamaw na Ikot tayo dito guys. Pabalik naman, try natin yung sport mode. So ngayon mag sport mode tayo. From T or touring naging S, sport mode, kulay pula. So try na natin dito. Sport mode, 3, 2, 1, go.
excited na akong orasan to. Parang parehong mabilis eh. Kaya siguro nga dapat lamang sa arangkada yung sport mode. So since tapos na yung demo natin ng riding modes, sa third reason naman tayo, itong shifting. So dito may 3 level ka ng downshift. And sabi ni Yamaha, para magamit mo yan dapat at least 15 kilometers per hour. So since nasa 40 plus naman tayo, ayan o, narinig nyo? Humingi ng konti yung makina. Pero pansin ko pala, after niya mag downshift, kusa rin siyang bumalik sa normal mode. So kung gusto mo ng arangkada, kunyari overtake ka, pwede ka yan, downshift, umbitin pa, isa pa, diba? Level 2 pa lang yun ha. Ito level 3 guys. Lakas ng level 3, mamaw. Pwede ka rin dito, engine braking, ayan o. So kung gusto mo bumagal, ayan o, nag-engine braking ako. Hindi ko masyadong namemreno. Gamit na gamit ko to nung Kabyang ride ng Yamaha. Ang dami kasing palusong dun. Alam naman natin lahat, diba? Pag uminit ang preno ng scooter, pwedeng pwedeng mawalan ka ng brake. Pero since malakas ang engine braking nitong Tecmax, hindi ako masyadong namreno do sa ride na yun. Panay engine braking lang. Nakakatuwa guys. Pwede ka mag downshift anytime. And again, posible lang to dahil sa YEC VT. Kung meron kang gustong overtaken, downshift. Ako guys, real talk lang walang halong hype. Pag na-experience nyo yung YEC VT, yung pag downshift, tas naka sport mode ka pa, sabihin nyo, sulit na sulit yung yung presyo nitong NMAX Tecmax. And sakto yung pangalan niya sa kanya Tecmax. Kasi in terms of technology, meron pa bang mas lalamang dito na scooter ng same category? In-off ko pala muna tong stop start system. Kasi gusto ko kanina nung nag-test tayo, siya hindi siya galing sa patay yung makina. And gusto rin talaga yung animation nitong itong RPM, ayun diba? Pero maganda sanang ginawa ng dito ng Yamaha, kasi pag touring, yung color blue, diba? Kakulay din yung sa RPM. Sana pag ginawa mong sport mode, yung pula, sana pati ito pula na rin, kasi blue pa rin yung sa tachometer ayun Pero nitpick na lang naman yun. Pero yung dito sa downshift level mo, sumusunod sa kulay. Kung sport mode ka, pula rin yan. Kung touring ka, blue rin yan. Pakita ko sa inyo mamaya. So ito guys, medyo pababa. Engine braking, ayun Pwede ka nang halos suminto nang hindi na may mreno. Baka hindi mo masyadong ma-appreciate kung purely city riding ka. Pero kung yung ruta mo madaming palusong o yung pababa, sobrang gamit na gamit mo tong engine braking. So guys, pakita ko ulit sa inyo yung downshift. Tingnan nyo yung kulay So naka-touring mode tayo ngayon, kaya color blue. Downshift, level 1 blue, level 2 blue, level 3 yan, blue. So all blue yung downshift levels. Pag nag-sport mode naman tayo, ayan, pula, level 1, level 2, level 3. So orange, parang red-orange yung sa downshift level. So biruin mo yun. Pwede kayo magkaroon ng extra power pag o-overtake. And pwede rin kayo mag-engine braking. And may 3 pang level nung lakas ng engine braking. For me, hindi lang basta-basta feature yun It's more of talagang safety. So confident ka hindi ka mabibitin sa overtake. And pag naglo-long ride ka naman, yung tipong marami talagang palusong pababa, kampante ka rin na hindi mag-overheat yung preno mo. Kasi nga may malakas kang engine braking. Sobrang nakakatawa itong guys, itong sport mode, seryoso. Itong NMAX very very agile yan very nimble. Talagang sarap din dalhin. Kung mahilig ka sa racing, pwede rin to. Yan, medyo palusong, engine braking, walang preno, level 2. Bagal na, di ba? Hindi mo kailangan mag-brake. Again, engine braking level 1,
Level 2. Kaya na nga mag level 3 eh. Kasi level 2 pa lang kayang-kaya na eh. Slow down, engine braking 1, level 2, yun, level 3. Diba? So pepreno ka na lang pag pa full stop na. Ilang reasons na ba yun? 3 na no? So 2 pa. So yung pang-4 na reason is yung ergonomics itong NMAX TechMax. Talagang very comfortable gamitin to. Sobrang upright ka. Tamang-tama lang yung taas ng handlebar. Yan ang pinakagusto ko. Pwede kong i-extend yung legs ko dito yan no. Doon sa ADV ko pwede ko rin namang i-extend pero hindi ganito kalayo. Ito yan no. Talagang yung legs mo yan no. Sobrang relaxing. Lalo siguro kung long ride ka no. Iwas nga lang talaga pag ganito yung position mo. And okay din to sa mga mas matatangkad na riders. Ako 5'8 lang pero sobrang na-appreciate ko tong ano eh, tong legroom na to. Ayan no. And last but not the least naman is yung dual ABS channel. So ang ABS nito harap likod. Bago may magsabi na okay lang naman kahit isa lang yung ABS, tama naman yun. Okay naman yung may isang ABS. Pero syempre pag sinabi mong dual ABS harap likod, mas okay pa rin yun, di ba? Better pa din yun. Ako kasi fan talaga ako ng mga safety features na yan. And ang take ko dyan, mas okay nang nandyan yung feature na yun at hindi mo kailanganin kaysa naman kailanganin mo pero wala ka nung feature na yun. And anytime na mayroong features na mas gagawing safer ang pagmumotor, fan tayo nun. So guys, downshift, lakas. Traffic oh, nabitin. Pero guys, iba pa rin yung kayo mismo yung makaka-feel nito kaysa pinapanood lang sa video. Nakakatuwa itong sport mode. Actually, hindi na kailangan ng 5 reasons eh. Sa YECVT pa lang, sobrang sulit na itong NMAX TechMax. And big shoutout pala sa Yamaha Philippines sa pagpapairam sa atin itong NMAX TechMax para i-review. So doon sa mga may request na content featuring tong motor na to, comment nyo lang. Kung kaya naman, gagawa natin yan. Pero to be honest, sa pag-iisip ako dito pag naka TechMax ka kasi parang kuha mo na kagad yung perfect na panggilid setup. Hindi mo na kailangan magtono. Na kagad yung perfect na tono para sa'yo. And hindi ko pala na-mention kanina to dun sa nung dinidiscuss ko yung specs and features kanina sa garahe. Pero may 2 pocket din to sa harapan. Yung isang pocket open lang. Pero may nakikita naman ako sa Shopee Racing na nabibilan to ng cover. Itong isang pocket naman yan, malalim rin yan guys. So may 2 pocket ka, isang may cover, isang wala. Itong wala, malalim din to Alright, so sa mga nanood itong video, kung trip nyo naman yung ganitong klaseng content, favor na rin guys, baka naman pwedeng pa-click ng subscribe button below and like and share the video na rin. And guys, pa-click na rin pala ng notification bell icon kasi marami pa tayong kasunod na NMAX content para ma-notify din kayo every time may bago tayong upload. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.